Una sa ating mga balita, may nabuo ng pangmatagalang plano upang tuluyang malutas ang problema sa Metro Manila at karatig lugar. Inilahad ito ng DPWH at MMDA matapos na pulungin ni Pangulong Aquino. Si Rocky Ignacio para sa Ulat Malacanang. Maraming salamat, Kati. Matapos nga ang pulong kay Pangulong Aquino kahapon, 3 patakaran ang ipatutupad ng pamahalaan para maibsan o maresolba ang problema ng pagbaha sa Metro Manila. Kabilang na dito ang paglilinis sa 8 major waterways sa Metro Manila. Tiniyak na mga kinaukulang ahensya na maisakatuparan ng inisyal na bahagi ng flood management plan sa bansa. Sinabi ni DPWH Secretary Rogelio Singson na commitment nila na may alis ang mga nakabara sa 8 waterways sa Metro Manila sa loob ng taong ito. Kabilang na dito ang Pilyahan, Manggahan, Pasig River, San Juan River, Maricaban at Sunog-Apog waterways. Humarap sa briefing ang pamunuan ng DPWH at MMDA matapos pulungin ni Pangulong Aquino kaugnay ng naroranasang malawakang pagbaha sa Metro Manila. Ang commitment namin kay Pangulo, maklear itong major waterways, the 19,440 or so families, malaking bagay na yan. No? Because at the same time, we are also doing isolated solutions. No? Yung Espanya, example, Espanya, we offered to address the problem of UST. Okay? Nakiusap ako, humarap ako sa rektor at pinaliwanag namin, madaling solusyon yan, sabi namin. No? Because we have done that in Fort Bonifacio. 3 hakbang ay patutupad bilang long-term solution sa usapin ng pagbaha, ang paglilinis sa mga estero, rehabilitasyon ng pumping station, paglalagay ng road dike, dagdagan ng lupa ang paligid ng lawa, dredging at pagsasaayos sa mga ilog. Sa kasalukuyan ay may 70 ongoing flood control projects ang DPWH sa Metro Manila. Nakapaloob ito sa 5 bilyong pisong high priority projects sa Metro Manila kasama ang Bulacan at Laguna Lake. Mula ito sa 352 billion peso flood control master plan hanggang 2035. So we have 90 drainage improvements. Why are we improving the drainage? Yung dating design na sinusunod ng DPWH is good for a 10-year design capacity. In-increase na namin yan sa 25-year capacity. So, ibig sabihin yan, kung yung last rainfall na pinakamalakas in the last 10 years, yun lang yung kaya nung dati. Ngayon, yung pinakamalakas na drainage or na ulan in the last 25 years, kaya na yon, no? So, ibig sabihin, mas malaki yung mga nilalagay naming mga drainage na nakikita nyo all over Metro Manila. Sa may 100,000 informal settlers sa Metro Manila, halos 60,000 dito ay nakatira sa pangunahing estero. 20,000 nito ay target mailikas sa loob ng taong ito. Mahigpit rin ang direktiba ng Pangulo na isanksyon ng sinumang local leader na pahihintulutang makabalik sa mapanganib na lugar ang mga nailikas ng residente. So, that responsibility is being undertaken by DILG Secretary Mar and may team siya kasamang DSWD, kasamang NHA, plus napaka-importante yung role ng LGU. No? We had wanted to do this pero tatapatin ko na kayo, maraming nakiusap. Wag naman sana bago mag-eleksyon. Ngayon, baka ang ibuelta na naman sa amin, magkakaroon na naman ng barangay election. Hindi na kami papayag. We will have to do something immediately. Patuloy rin ang paglilinis ng MMDA ng mga ilog at estero dahil sa basura. Ayon kay Tolentino, mahigit 300 truck ng basura ang kanilang nakuha mula sa ilang linggong paglilinis. Aminado rin si Tolentino kung estero ang hindi pa mapasok ng MMDA. Since 1942, wala tayong flood control master plan. Ngayon lang po nagkaroon. And yun po yung ginagawa ng DPWH, looking at the bigger picture towards the east, Rizal, papunta po ng Bulacan. Ito po yung VOM project nila. Explain niya mamaya to, Valenzuela, Obando, may kawayan. So, kung tayo po ay titingin lamang dun sa isang lugar na nabaha, hindi po yun. Mas malawak pa ho doon.
Kasunod nito, niliwanag ni Tolentino na ipinaubayan nila ang desisyon sa mga paaralan na tanggapan ang pagpapauwi ng maaga para hindi stranded dahil sa pagbaha. Iginit naman ni Communications Secretary Ricky Carandang na iwasan ang anumang sisihan sa insidente. We've seen the problem and we're taking steps to fix it. And we've said that they're going to be held liable if they don't fulfill their responsibility. At yan po ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.